So what's going on guys? Meron lang kasi nag-request sa akin na gumawa daw ako ng DIY na clamp. Or itong ginawa ko ngayon is a parallel clamp. So basically, prototype pa lang ito and mga scrap materials pa lang ginamit ko. So ipapakita ko muna sa inyo na nagka-clamp din talaga siya. No? So ito yung ating scrap. So yan, makikita nyo, nag-clamp siya and matibay din naman yung pagka-clamp. Tanggalin muna natin. So basically, yung pagkagawa ko nito is mga plywood lang. So 3/4 na plywood para dito sa bar. And yung size nito siguro lalaparan ko pa kasi ito ay nasa 1 5/8 lang, no? Pwede siguro to hanggang 1 3/4 para pag mas makapal is hindi siya magbe-bend. And ito naman para sa fixed jaw. No, kung makikita nyo is 3/4 itong nasa gitna and dalawang 1/2 inch yung magkabilang gilid. And pinasok ko lang dito yung 3/4 na bar. Gumawa lang ako ng mortise na tulad dito. Etong haba ng fixed jaw or yung mga jaws niya, no? Ito kasi nasa 6 inches yan eh, no? Hindi naman siguro kailangan ganun kahaba, no? Pwede pa natin itong bawasan. And eto naman, dito naman tayo sa moving jaw. So ganun din, no? 3/4 yung nasa gitna, dalawang 1/2 inch yung magkabilang gilid. And etong nasa gilid niya, no, 1/4 lang yan para sa gilid lang ng housing. Then nilagyan ko pa ito ng isang 3/4 dito sa likod. So ito na bang locking mechanism. So ganun din, 3/4 yung nasa gitna and 1/2 inch yung magkabilang gilid. So nilagyan ko lang din ng nut and threaded rod. Binaon ko lang yung nut dito. And ito, pinasok ko yung threaded rod. So kung makikita nyo dito sa moving jaw, meron akong washer and screw. No, para dito tatama yung threaded rod. Ito, para hindi mag-worn out itong plywood. So paano ba yung locking mechanism nito, no? Kung paano siya nagka-clamp. So pakita ko lang sa inyo. So, baliktarin ko lang to. And maglagay lang tayo ng ika-clamp dyan. So ito binaliktad ko lang, no, para makita nyo to. So ito pag hinigpitan ko na, so kumita nyo nag-lock na yan or nag-clamp na. So dito sa part na to, pag nag-engage to yung likod nya at ito yung sa harap, no, nakalock na yan. So kung nakikita kong dapat pang gawin is lagyan ng reinforcement dito kasi medyo umangat itong nasa gitnang part, no, dahil sa puwersa. So siguro lalagyan ko lang to ng screw dyan. So yun, tanggalin na ulit natin. So gano'n lang yung locking mechanism nya. So, maganda naman yung pressure, no, nakaklamp nya din ang maayos. Kasi kung makita nyo, hindi siya bumababa basta nag-engage na yung magkabilang dulo. So kung makikita nyo, no, smooth lang yung pagkalaw, pero pagka tumagilid na yan, lock na yan. May mga nakikita rin akong ibang design na nilalagyan nila ng mga plates dito, no, para yun na mag-i-engage dito sa bar. Pero ito, ilang beses ko lang sinubukan at tinis, no, yun naman matibay siya. Yun nga lang, kailangan ko lagyan to ng reinforcement dito. So isa pang nakita ko, no, dahil syempre importante din to. So ito, yung bar natin is naka-parallel to dito sa table. No, once na i-clean up natin yan, syempre usually marami tayong mga clamp. Kailangan hindi mawawala yung pagka-parallel niya kasi yung mga ika-clamp natin boards, no, pag nag-iba yung mga angle nito, pwede maging twisted yung mga boards o mga panels na ginu-glue up natin.
So katulad nito, so at this point di ko pa hinihigpitan, is naka-flat lang yan, and parallel yung bar natin dito nga sa table. So pag hinigpitan ko na at nilagyan ko na ng pressure, so makikita nyo umaangat yung hulihan, no? Nakamp niya na yan, pero kung makikita nyo dito, medyo nakaangat. So ang tendency niyan is yung bar is umangat tong part na to. So dahil umuusli itong locking mechanism natin, and kung tatabasin ko man yan, syempre may play to, gumalaw na tong moving jaw. Dito naman siya sa dulo, tumatama. So yun yung mga kailangan kong baguhin. Kasi prototype pa lang naman to. Pero very excited nga ako na ipakita sa inyo, no? Siguro gagawin ko na yung mga pagbabago dito. Gagawa ulit ako ng isa pang prototype. So eto, nakagawa na ako ng panibago, no? And dinevelop natin yung mga, nakita natin mga flaws dito. So una-una kong ginawa is, kung makita nyo is, nilagyan ko lang siya ng reinforcement para matibay itong part na to. Dahil ito nga yung bibigay dito. And ito naman sa moving jaw naman niya, kung makita nyo, no, mas binabaan ko pa to. From 6 inches is ginawa ko lang siyang 5 3/8. And kung mapapansin nyo, itong housing, no, nilagyan ko pa to ng another support dito na mortise. Hindi katulad dito, sa baba lang siya. Kasi mas konti yung play pagka ganito. Ito yung kanina, no, kung makita nyo, no, masyadong malaki yung play niya. Unlike dito sa bago, no, ito wala masyadong play, konti lang. And kung makita nyo, mas binabaan ko siya dito sa fixed jaw, no. Pagka nilapag ko to, yung fixed jaw lang tumatama, hindi itong moving jaw, para hindi na nagbabago yung angle ng ating bar, no. Lagi siyang parallel dito sa table. And gumawa ako ng clip para dito, no. So ito is ka-level nito, itong fixed jaw, pag nilagay natin siya dito sa dulo. So yan, parallel yung bar natin dito sa table, kahit na anong galaw nito. So kung makita nyo, nakaangat tong moving jaw natin. So madali lang naman to, gumawa lang ako nito parang letter U, no. Niipit ko lang dito yan. So ganun pa din, oh. Nilagyan ko pa rin to ng washer dito. And pagka nilagay na natin, so yan ang itsura niya. And subukan nating i-clamp. Actually, mas nahihigpitan ko siya ngayon, no, dahil matibay na yung locking mechanism, no. Meron siyang reinforcement na screw. Prototype pa lang naman to, pero titignan ko kung may improvement pa akong gagawin. So syempre ang unang-unang improvement na gagawin ko is yung materials na gagamitin natin. Syempre gagamit tayo ng mas quality at matibay na mga plywood. Plywood lang yung gagawin natin para madali lang, no. So kung makita nyo, nag-glide lang siya smoothly. Pero pag nagbago na yung angle nito, itong locking mechanism natin, no, naglalak na yan. So I think that was it, no. Pinakita ko lang sa inyo to kasi hindi ko alam kung kailan ko magagawa yung step by step na actual build dito, dahil alam niyo naman sa time, and kailangan pa natin kumuha ng materials na maganda at matibay. So basically nakita niyo na naman kung paano to gumana at yung pagkagawa ng bawat parts. Kaya kung gagawa rin kayo nito, is naintindihan nyo na yung principle at madali nyo nang masundan. And yun nga, dahil hindi ko pa magagawa ito,
no, kung sakaling maunahan nyo akong gumawa, is i-comment nyo lang di sa video na ito. Para kung may mga improvements pa kayong ginawa, is makita ko at makita rin ng mga gusto pang gumawa ng clamp na ito. Again, thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.